Nandoon pa rin siya. Sa sulok. Tumingin sa akin. Kahit 3 taon na siyang patay. Hayaan niyo akong ikwento kung paano nagsimula ang lahat. Akala ko, ang pag-uwi sa Isabela pagkatapos ng maraming taon sa Maynila ang magiging pahinga ko. Ako si Aling Nena, 48 taong gulang, at matagal na kaming nagpapatakbo ng palayan sa pamilya namin. Pero nitong nakaraang anihan, napansin ko na may kakaiba. May isang bahagi sa aming palayan, halos 1 ektarya, na hindi talaga tumutubo ang palay. Kahit anong gawin namin, patay pa rin ang lupa. Hindi ito mangyayari sa aming lugar. Malusog ang lupa namin. Ang akala ko, baka may sakit lang o kulang sa pataba. Tinawag ko ang aming katiwala, si Mang Tonyo, para ipacheck at baka may ideya siya. Mahigit 20 taon na siyang nagtatrabaho sa amin at kilala niya bawat sulok ng lupa namin. At dito nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Ang lupa na dapat ay sagana, biglang naging baog. Mag-comment ng kung naniniwala kayo sa mga ganitong kwento dahil lalala pa ito. Pumunta kami ni Mang Tonyo sa bahagi ng palayan na ayaw tumubuan ng palay. Ang iba pang bahagi, luntian na. Pero ito, tuyo pa rin. Sabi ko sa kanya, Mang Tonyo, ano bang nangyayari dito? Bakit ayaw tumubo ng palay sa parteng ito? Ilang beses na natin itong nilagyan ng pataba, pero wala pa rin. Sumagot si Mang Tonyo habang nakatingin sa lupa, Aling Nena, matagal na akong nagtatrabaho dito. Alam ko ang bawat galaw ng lupa. Pero ito iba. Napansin ko na parang nanginginig ang boses niya. Ano bang ibig mong sabihin, tanong ko. Huminga siya ng malalim, Aling Nena, may nakalibing dito. Hindi ito ordinaryong lupa. May nakatago. Nagulat ako. Nakalibing? Ano ang nakalibing? Hindi ko po sigurado, Aling Nena. Pero ang sabi-sabi ng mga matatanda, may babaeng inilibing dyan noon. Hindi raw dapat gambalain. Hindi natin pwedeng galawin ang parteng yan. Talaga? Isang inilibing na babae ang dahilan ng pagkabog ng lupa. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala. Hindi ko pinaniwalaan ang sinabi ni Mang Tonyo noong una. Modernong panahon na, pero ang mga matatanda dito sa Isabela ay naniniwala pa rin sa mga ganoong bagay. Sabi ko sa kanya, Mang Tonyo, hindi tayo pwedeng maniwala sa ganyang sabi-sabi. Kailangan nating kumilos. Ito ang ikinabubuhay natin. Nag-hire ako ng mga bagong manggagawa mula sa ibang baryo para lang trabahuhin ang bahaging ito. Ayaw na ni Mang Tonyo na hawakan ang bahaging ito. Isang hapon, kinuha ko ang traktor at sinimulan kong araruhin ang lupa na iyon. Bigla, tumigil ang traktor. Kahit anong gawin ko, ayaw umandar. Sumunod na gabi, habang naglalakad ako sa palayan, pakiramdam ko ay may sumusunod sa akin. Bawat hakbang ko, parang may humihinga sa likod ko. Pinihit ko ang aking ulo, pero wala akong nakita. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Naririnig ko ang mga kaluskos sa labas ng bahay, malapit sa palayan. Kinabukasan, kinausap ko ulit si Mang Tonyo. Sabi ko, Mang Tonyo, may kakaiba talagang nangyayari. Di ko alam kung ano. Ayaw umandar ng traktor. Tapos kagabi may naririnig akong ingay. Tumingin siya sa akin na may halo ng awa at takot. Aling Nena, sinabi ko na sa inyo. Hindi natin dapat galawin ang lugar na yon. Nagagalit na siya. Sino? Sino ang nagagalit? Ang babae. Ang babaeng inilibing dyan. Nagpaparamdam na siya. Nagpaparamdam? Ano bang sinasabi mo? May nakita akong anino kagabi, Aling Nena. Sa gitna ng palayan. Nakatingin sa inyo. Nanginginig ako. Anino? Anong anino? Anino ng isang babae. Mahaba ang buhok. Nakaputi. Parang kinilabutan ako. Inilibing sa palayan isang babaeng nakaputig. Aling Nena. Hayaan na natin siya.
Wag na tayong manggulo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Gusto kong maniwala na kakang-isip lang ang lahat, pero ang mga kaganapan ay nagpapatunay na may kakaiba. Binabalikan ko ang sinabi ni Mang Tonyo tungkol sa babaeng inilibing doon. Nagtanong-tanong ako sa mga matatanda sa baryo. Isang araw, kinausap ako ni Aling Pacing, ang pinakamatanda sa baryo, halos 70 taong gulang na. Sabi ko sa kanya, Aling Pacing, may tanong po ako. May alam po ba kayo tungkol sa parteng iyon ng palayan namin na hindi tumutubo? Tumingin siya sa akin ng seryoso. Ang lupa ni Ineng. Ineng? Sino po si Ineng? Si Ineng ay isang dalagang inilibing doon matagal na. Dahil sa trahedya. Anong trahedya po? Inilibing siya ng buhay doon. Pinagtakpan ng pamilya niya ang krimen. Walang alam ang mga pulis noon. Mula noon, ang lupang iyon ay naging baog. Nanginginig ang buong katawan ko. Inilibing ng buhay. Aling Nena. At ang sabi-sabi, hindi niya kailanman iiwan ang lupa na iyon. Ang kanyang kaluluwa ay nandoon pa rin. Nagbabantay. Naghihintay. Sino man ang manggulo sa kanyang pahinga, magagalit siya. Ngayon alam ko na. Hindi lang basta multo ang babae sa palayan, isa siyang kaluluwang inilibing ng buhay, puno ng galit at paghihiganti. Simula noon, hindi na namin ginulo ang bahaging iyon ng palayan. Hayaan na lang naming manatiling tuyo. Hindi namin pwedeng gambalain ang pahinga ni Ineng. Pero bawat gabi, pakiramdam ko ay palagi pa rin siyang nakatingin sa amin. Nandoon pa rin siya. Sa sulok. Tumingin sa akin. Kahit 3 taon na siyang patay. Kaya, totoo ba ito o kakang-isip lamang? I-comment ang inyong mga nararamdaman. At kung may sarili kayong karanasan tulad nito, ibahagi ninyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.